Amen! Andito pa ba kayo? Praise the Lord. Kanina po, I felt the presence of God is so hot in this place. At medyo na-japorm so init-init ang suot ko. Akala ko maghinaw pa, pero sa presence ni Lord masarap. Amen! Sino nag-enjoy sa presence ni Lord? Mahina. Sino nag-enjoy sa presence ni Lord? Amen! Hallelujah! Alam niyo po, sa presensya ni Lord, there is righteousness, there is peace, there is joy. Amen. Napakasarap sa presensya ng Panginoon. Sometimes, alam nyo, habang ikaw ay nag-worship, nararamdaman mo na there is righteousness in the presence of the Lord. Ibig sabihin, nare-reveal sa'yo yung mga bagay sa buhay mo, nire-reveal ni Lord laman ng puso mo, kinakausap ka ng Panginoon. Sino nakakaintindi? Amen. Sa presensya ni Lord, kinakausap ka. Minsan sabi ko, kanta pa lang, parang ako yan parang kinakanta mo yung sarili mo, yan just worshiping the Lord. You're serenading God dun sa mga lyrics ng kanta. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Are you ready? Amen. Medyo, yan. So, bago po tayo mag-start, I pray na ready na din yung mga relatives po natin. I-share nyo po yung ating live. Share. Bakit po? Napakaganda ng topic natin ngayon. It's about household salvation. Hindi lamang ikaw, pati asawa mo, kung ikaw ay may asawa, pati pamilya mo. Amen. Hallelujah. So, i-share nyo po kung kayo po ay subscribe na dun sa page natin. Kung hindi, alamin ninyo, asan ba yan? Hello. Sino sa inyo nagsishare sa family ninyo ng ating mga kasi who will never know na yung mga mahal nyo sa buhay makakilala sa Panginoon through yung inyong pinapanood. Amen. Ano ba pinapanood nitong si sister na to? Ano ba pinapanood ni mommy? Ano ba pinapanood ni daddy? Then they will have this kumbaga curiosity, ano bang meron dyan? And then they will find God as they watch. Amen. So, welcome po sa mga first-timers ngayon. Marami pong bagong mukha dito ngayon. And welcome from the Philippines. Kailan ba dumating? The night, Wednesday night. Ayan. So, welcome po. Ang kapalit po ni Jenald. Nandito naman si Rafi. Ayan. Praise the Lord. Welcome to Bahrain. Ayan. We're so excited to see you. Amen. At syempre may hospital visitation tayo. At may hospital visitation din through Brother Jeffrey na nandito ngayon. Kaya glory to God sa ginagawa ng Panginoon. Amen. Let us just bow our heads and let us just open our hearts to God. Amen. I-welcome po natin ang Word of God sa puso natin. Huwag po natin hayaan ang puso natin ay manatiling kung ano yung kondisyon niya kaninang dumating dito. But God, transform our hearts. Amen. Let's pray for our heart. Heavenly Father, we, Lord God, bless our heart, O God. Lord, hayaan mo, Panginoon, O God, na ang puso namin ay baguhin mo, Panginoon, Lord God. Lord, kung may mga balakid pa, parang yung salita hindi makapenetrate sa aming mga puso right now, O God. Lord, ito po ay aming, Lord, pinapabunot sa'yo. Lord, magkaroon ng operasyon ng puso namin sa oras na to, Panginoon, so that your word will come alive, O God. Lord, quicken our hearts, O Lord God, and that we will be willing to obey what your word is telling us to do. Marami pong salamat, Panginoon, at dakila ka, O Diyos, even sa aking pagtuturo, Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, that this is not my word, but your words, O Lord God. Ang maalala po nila Lord God, mag-strike sa puso nila, Lord God, sa kanilang isip, Panginoon, so that, Lord God, ma-accomplish nga, Panginoon, ang yung, Lord, purpose na isinend mo ang salita mo sa araw na to. Marami pong salamat, Lord God, sa iyo ang papuri, paggalang at pagsamba in Jesus' mighty name. Amen! Amen! Hallelujah! Hapyaw. Today, meron po tayong isang pastor from Africa na nasa Pilipinas ngayon. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo. Nasa Cuneta Astrodome sila ngayon at ang title is Roar Philippines. So, he's kumbaga hindi ko siya kilala pero sinend lang sa pastors group. Kapag si Bishop Vicky ang nag-send, ibig sabihin aprobado. So, they will roar. Ibig sabihin, kumbaga sabi niya, regardless of your church affiliation, sabi niya, para ipakita ko lang din. Para lang magkaroon tayo ng idea. 21 and 22 nasa Cuneta Astrodome sila and this is about how
this is high time for Philippines to roar. Sa mga sitwasyon na nangyayari sa Pilipinas, sabing ganun dito, we respect each of your call within the body of Christ, and we are delighted to roar with you today for the nation Philippines. Kumbaga, we will roar. Hindi natin gusto ang nangyayari sa bansang Pilipinas, mga korupsyon at kung ano-ano pa, disunity sa government. We will roar. Amen. We will roar. Bakit? Isisigaw natin sa Panginoon, Lord, gusto namin ang pagbabago sa bansa. We will roar. We will not just be quiet and alam niyo yun, at hahayaan na lang natin ang kaaway na pinagnanakawan ng bansang Pilipinas at pinaglalaroan ng bansang Pilipinas. As a Christian, we will roar. Amen. Lion of Judah, roar in the Philippines. Amen. So pag-pray natin itong event na to para makita ng buong bansang Pilipinas. We have a God, amen, that loves the Philippines. At kapag kapangit na nangyayari, something must happen. The church will arise and roar for the glory of God. Amen po ba? Amen. Hallelujah. And our church, we will not be quiet. We will roar. Amen. We will roar for our families. Amen. Hindi tayo papayag na ang pamilya po natin ay isa-isang nawawala papunta sa amen, sa tawag dito, na mapunta sila sa everlasting eternal destruction dahil they don't know God. We are here to pray for our family. So our topic for today is household salvation. And bakit po household salvation? Ibig po sabihin ng household salvation, kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Hindi pwedeng ikaw lang, kapatid, ang nakakilala sa Panginoon. Sino sa inyo, kayo lang sa pamilya nyo ang nakakilala pa? Yung asawa nyo hindi pa nakakilala, yung mga anak ninyo, kayo lang ang naglilingkod pa sa Panginoon. Sino sa inyo? Kumbaga firstborn kayo sa family. Maaring kayong mag-asawa, magkakilala nyo si Lord, pero sa buong angkan ninyo o sa pamilya ninyo, ikaw pa lang. Sino sa inyo nasa sitwasyon na ganon? Kaya ka nandito kasi tinawag ka ni Lord dahil kailangan ng buong pamilya natin naglilingkod sa Panginoon. Buong pamilya natin kilala ang tunay na tagapagligtas. Amen po ba? Sino gusto yon? Sino gusto ang buong pamilya niya nakakilala sa Panginoong Yesus? Amen. Sino ang gusto niya na ang pamilya niya tunay na kapag tayo, hindi natin alam, isa-isa tayong mawala sa mundong ito, pero sigurado tayo, kapiling natin ang Panginoon. Sino gusto yon? Ang pamilya mo, do you travail in prayer? Gaya ng sinabi ko last week, we travail in prayer because something must happen. Amen. Kung dito sa bansang Bahrain, we travail in prayer because we want to see salvation in the nation. Pero balik po tayo sa basic of society. We want to travail for the salvation of our families. Amen po ba? Bawat batang isinisilang sa mundong ito, may plano ang Panginoon dyan. Amen. And so, kumbaga, bawat tao sa mundong ito may plano si Lord. So, meron tayong call or mandate para ang mga mahal natin sa buhay. Kahit sabi mo, Pastora, pasaway na po talaga siya. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Sabi mo, walang imposible sa Panginoon. Diba? Ikaw din, nung hindi mo pa kilala si Lord, kumusta ka naman, kapatid? Nung ikaw hindi mo kilala si Lord, ikaw ba'y pasaway? Ikaw ba ay, kilala mo sarili mo kung sino ka nung hindi mo pa kilala si Lord? Ikaw ba'y mabait na nung ikaw ay hindi pa nakakilala sa Lord? O sakit ka din ng lipunan? Sino ka noon? Sino ka noon? Pero ngayon, praise the Lord, iba ka na. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na. Iba ka na, kapatid. Amen. Hallelujah. Woo! Iba ka na. Tignan mo nga yung katabi mo, iba na ba siya? Iba na ba siya? Iba na ba siya? Iba ka na, kapatid, kasi may Kristo ka na. Dating suplado, simangutin, masimangot, palengkera, nakikipag-away parate. Hello, ano ka na ngayon? Hindi ka na ganon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Nakaka-identify kayo? Praise the Lord. Hallelujah. Excited ako. Alam niyo, sa totoo lang, excited ako kasi ito ang the smallest unit of society kapag nakakilala sa Panginoon. Buong community mababago. Amen. Tapos yung buong community will form
a town o municipality. And then municipality will form province. And province, province, tas region. Region, nation. Kapag ka pamilya nakakilala sa Panginoon, may family altar. Yung family altar is not altar na kundi family altars you gather and pray together. Amen? Nagme-meditate kayo ng Word of God. That's alam nyo, kung bawat bahay, dahil si Kristo ang tinataas, sinisik nila ang kalooban ni Lord, maganda ang kalalagyan ng bansa. Pero kapag ang pamilya, away si nanay, away si tatay, hello, yung mga bata napapariwara din, ayoko na umuwi sa bahay kasi nag-aaway si nanay at si tatay, lagi. So nagkakaroon na siya ng ibang nahahanap niya na yung mga delinquent na pamilya. Nagkakaintindihan tayo. Delinquent na mga kabataan, andyan na si Satan para siluin yung mga kabataan. Nagkakaroon na sila ng mga bisyo, nag-a-addict na sila kung ano-ano. Then nasisira, nawawasak ang pamilya at ang community at ang bayan. Pero kapag ang household natin ay nakakilala sa Panginoon. Amen. Basahin po natin ang verse ni Joshua na kilala natin at lagi nating sinishare ito. Basahin po natin ang sabay-sabay. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day. Hindi ko mabasa eh. Sige, tuloy nyo lang. Whom you will serve, whether the gods which your father served that were on the other side of the river or Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Nagdesisyon si Joshua, sabi niya sa mga tao, wala na po si Moses, si Joshua na po ang sumunod sa kanya. At si Joshua, challenge niya yung mga tao. Kung sa tingin ninyo, ang maglingkod sa Diyos ay evil, sabi niya sa mga tao, mamili kayo kung anong gagawin, kung saan tayo maglilingkod, saan kayo maglilingkod. Paglilingkuran nyo ba ang Diyos sabi niya gano'n, that your father served, that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell? But as for me and my house, we will serve the Lord. Alam nyo, hindi tayo gaya-gaya. Kasi ang sinasamba sa bansang ito, ganito na rin kami. O sinasamba yung mga, you make a decision who you're gonna serve. Nasaan ka man. Nandito ka sa Bahrain, nasa Pilipinas ka, saan ka pumaroon, you will serve the Lord. Amen. Sabi nung kanta natin kanina, wherever you go, wanna be by your side. Kumbaga, yun naman, kung nasaan si Lord, nandun ako. Pero ganito naman, kung nasaan ka, nandun ka, maglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Sa Bahrain ka, maglilingkod ka kay Lord. Pastora, kasi ang day off ko Sunday, pero ang church dito, Friday. Makiusap ka sa amo mo, pwede po ba na Friday ang off ko? Kasi ang church sa amin is Friday. Amen po ba? Amen. Friday ang service. Friday ang ating church. So, kung pwede naman, sa mga sitra, every other Friday, pinayagan sila ng boss nila. Amen po ba? Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos sa buhay ni boss. Amen. Kasi pinapayagan kayo. Saan naman? Amen. Saan kayo? The Lord has given you favor para payagan kayo maka-church. Hindi man every Friday, at least every other Friday. Amen. Hallelujah. Woo! So mag-decide kayo magpamilya. Ano ba talaga? Maglilingkod tayo kanino? Sa Diyos na kilala natin sa Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. Sa mga online dyan, nagkakaintindihan po ba tayo? Praise the Lord. Diretso po natin. Romans 1:16 and 17, basahin po natin. Medyo pagka binabasa ko, nahaharangan ako ng camera dito. Kaya hindi ko mabasa. So, for I am not ashamed, samahan niyo po ako, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just it is written, the righteous
will live by faith. Amen. Sa pamilya po natin, hindi tayo nahihiyang i-share ang gospel. Amen. Kahit nakantsawan ka pa nila, oh, praise the Lord, hallelujah kala, sabi sa Pangasinan. Aliwalaya, sabi nila sa Pangasinan. Mali na to, ganon, aliwalaya. Pero alam niyo po ba, kahit praise the Lord, hallelujah, kinakantsawan ka. For I am not ashamed of the gospel. Share mo pa rin ang gospel. Pastora, ano na lang ang sasabihin nila pag ako nag-share sa kanila? Hindi nila ako pinapakinggan. Kinakantsawan nila ako, napakasama akong tao kasi noon. Pero ang makita nila yung testimony mo. Hello? Because it is the power of God. Ano, bakit hindi mo ikakahiya ang gospel? It is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Kailangan lang manampalataya. Marami na po akong kilala na sila unang nakakilala sa Panginoon. Sinama po nila yung mga kapatid nila. Si Pastora Wen, kinikwento niya, ipaplansyahan niya na yung kapatid niya para lang sasama sa church. Sino nakaalala yung kwento? 'Di ba? Si Pastora Imelda, nung panahong siya lang ang nakakilala sa sa pamilya niya, to the point matindi yung kanyang persecution, tinatapon lahat sa kanya nung kapatid niya. Pati termos yata tinapon. Alam mo yun, grabe yung persecution. Pero alam nyo, kapag nakakilala ka sa Panginoon, hindi mo ikakahiya ang salita ng Diyos. Kasi ito ang magliligtas ng mga mahal natin sa buhay. Amen! Do I hear an amen in the house? Woo! Hallelujah! Dahil ang gospel po, ito po yung righteousness of God. Amen! And I want you to know na kapag ka napakilala po natin ang gospel sa mga tao, that's the best investment we can give. Yan ang pinakapamana ninyo sa inyong mga anak. Hindi kayamanan, magpe-perish ang kayamanan, magpe-perish lahat ng mga luxuries dito. Pero kapag ang pananampalataya ang in-inculcate mo sa iyong mga anak, amen, yung pananampalataya ang kumbaga, ni-raise up mo yung mga anak mo sa pananampalataya sa Panginoon. Alam nyo, kahit wala na kayo, alam ng bata kung saan siya tatawag, Panginoong Jesus ang tatawagin niya. Amen! Hallelujah! Naalala ko yung pamangkin ko. Masakit ang tiyan niya, hindi siya makapoops, nasa banyo siya, sorry for the term. Pero alam nyo, Jesus! 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 Sabi niya. Amen po ba? Kasi naririnig niya ang magulang niya o nanay niya siguro, pag nahihirapan, Jesus ang tinatawag. Nung sabi nung nanay niya, ano ba yan? Ano ba yan? Ayaw daw niya na pumasok ang nanay niya kasi nasa banyo siya, no? Pero, ang sinisigaw niya, Jesus! Jesus! Masakit ang tiyan niya. Are you with me? 'Di ba? At least, matawag siya sa tamang pangalan. Amen. Nagkakaintindihan tayo? So, kumbaga sa akong bahala dito, nanay, huwag kang makikialam. Basta sabi niya, ayaw niyang pumasok ang nanay niya, pero siya sumisigaw lang siya ng Jesus because he is in desperate, nasa pain siya. Nagkakaintindihan tayo. Kung wala ka na matawagan talaga, wala kang alam na, tumawag ka sa Panginoong Jesucristo. Amen. If you have faith, and you believe in the power of God, you shout Jesus, amen. Shout Jesus in your family, amen. Jesus on the streets, Jesus in the mountain, amen. Lahat, amen. Isigaw mo ang pangalan ng Panginoong Jesucristo because this name is powerful, amen. To the salvation ng buong mundo, pangalang Jesus lang ang itataas, amen. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Diretso po natin. Acts 16:31-32. So they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in the house. Kumbaga, ito'y nangyari sa panahon ni Paul at ni Silas nung sila ay pinalayas nila yung demonyo. Nakulong sila. At dun sa kulungan, todo-todong dun sa inner cell pa sila. Pero nung nag-worship sila sa Panginoon, nayanig ang kulungan. And alam nyo po, sabi nung jailer, yung tagabantay sa mga preso, magpapakamatay na siya kasi nakalaya ang mga nakakulong, siya ang malalagot. Sabi nila Paul at ni Silas, wag, nandito pa kami, wag kang magpapakamatay.
bahay. Tapos, nakakilala yung jailer at buong sambahayan niya. Are you with me? Minsan pag makinig kayo maigi, huwag nyo isisisi lahat kay Lord, lahat ng mga nangyayaring pangit sa buhay natin. Minsan yung nangyayari dahil kagagawan natin. Tama po ba? Nagkakasakit tayo, kagagawan natin, aminin natin, bawal kumain ng mga bagay na yon. Kumakain tayo, tapos sumasakit ang mga kasukasuan ng braso natin, pero kumain ka pala ng bawal sa'yo. Minsan yung self-inflicted na mga bagay, or may dinadaanan tayong sitwasyon para mag-glorify pala si Lord. Nakulong sila. Wala naman silang ginawang masama, nakulong sila. Pero pagdating sa kulungan, nag-worship pa din sila kahit na sugat-sugat na sila at talaga na in pain sila. Pwede naman silang sumigaw na ano ba naman tong nasadlakan namin. Nagpipreach kami ng gospel pero kami ay halos patayin. Pero alam nyo, nag-worship sila in the middle of the night, worshiping the Lord kahit na panumpuno sila ng hagupit sa katawan nila. And as they worship God, nagkaroon ng malakas na lindol ang kulungan at yung mga chains nila ay natanggal. Pero hindi sila umalis. Yung jailer, papatayin niya ng sarili niya. Pero sabi, wag, nandito kami. Sabi niya, what must I do to be saved? Yun ang tanong ng jailer. So nagkaroon, na-born again ang pamilya. Are you with me? So minsan yung mga pangit na sitwasyon natin, let's be sensitive to God. Ano ba yung gusto mong mangyari? Na-stuck ka, naiwan ka ng biyahe. Yung pala, magpipreach ka dun sa mga naiwan dun sa... Are you with me? Tapos hindi ka pinasakay ni Lord kasi madidisgrasya pala yung naunang sasakyan, pero iniwanan ka ni Lord. Tapos meron ka palang kakatagpuin doon na tao para sisharean mo yung share mo ang gospel. Are you with me? Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. Give thanks in all circumstances because this is the will of God concerning you. May pangit na nangyari, pero may ginagawa pala si Lord. And through you, gagamitin ka pala ni Lord. Amen. So, sabing ganun dito sa verse na to, lumayo ako, kinuwento ko lang yung background, pero ang sabi doon sa jailer, believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your household. Lobat kasi ito, hindi ko mabasa. Ayan. Ituloy po natin. Pero kapag may desire ka na makakilala ang Panginoon ng pamilya mo, syempre ang kaaway hindi papayag. Sabi mo, hindi papayag ang kaaway. Anong gagawin niya? Stir up niya yung persecution sa'yo. Sa yung matitinding persecution. Dati naman, tahimik lang ako. Nung naging Christian ako, ayaw na akong paatinin ng asawa ko. Ayaw na akong paatinin ng, ang dami ng kontrabida sa buhay mo nung nag-start ka na nag-walk sa faith. Are you with me? May opposition. Bakit? Ayaw ni Satan na ma-win mo ang family mo. Kaya magre-raise up siya ng mga opposition. Pero alam nyo, magpatuloy ka. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Bakit? Si Jesus Christ nung nandito siya at nagpipreach din siya, nagpapagaling pa nga siya, galit ang mga sa kanya pino-persecute din si Jesus Christ. Hindi tayo greater than our master. May persecution, pero magpatuloy. Amen. Sabi nga sa verse, ayaw nang gumalaw. Basahin po natin, Luke 12:51. Do you suppose that I came to give peace on earth? I tell you, not at all, but rather division. Bakit? Kasi nga, si Jesus Christ ay dumating sa mundong ito na may mga taong nag-o-oppose talaga sa Kanya. Pero magpatuloy tayo kahit may opposition. Sabi mo sa katabi mo, kahit may opposition, magpatuloy ka. Huwag kang hihinto. Amen. Magpatuloy ka, huwag kang hihinto. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Malapit na ang katuparan dun sa panalangin mo. Huwag kang bibitaw. Amen. Tuloy po natin. Matthew 28:19-20. Ano po yung mensahe ni Lord na dapat gawin natin? Ito yung panawagan ng Panginoon sa atin. This is the Great Commission. Sabi mo, the Great Commission. Ibig sabihin ng the Great Commission, ibig sabihin, yan lang po. Wala nang iba. The Great Commission. Basahin po natin, sabay-sabay. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always,
even to the end of the age. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Wag kang mahihiya, wag kang tatahi-tahimik kapag ka nalalaman mo na ang pag-asa ng mundong ito, pag-asa ng pamilya mo ay ang Panginoong Jesucristo. You have to declare. Amen. You have to proclaim. Amen. So wag kang hihinto. Be intentional. Be intentional. Intentional. Meron po akong listahan. 1 to 5, sulat mo kung sino yung mga gusto mong ipanalangin sa pamilya mo. Kung kulang pa yung 5, ituloy mo lang po na magsulat ka, isulat mo kung sino yung gusto mo makakilala, mga miyembro ng pamilya mo. Amen. Pastora, 100 po. 100 sulat mo. Bawat isang miyembro ng pamilya natin, may pagkatawag ang Panginoon. May plano si Lord. So kailangan po nating samahan sila sa panalangin, lalo na kapag hindi pa sila nakakilala sa Panginoon. Very talented pero wala sa Panginoon. Gagamitin ng mundo yung mga kabataan na yan. Yung mga, ang dami nilang energy, punong-puno sila ng energy, pero gagamitin sila ng mundo kung hindi sila makakilala sa Panginoon. Kanino nyo sila gusto na gamitin yung talent, abilities nila, katalinuhan nila? Kanino nyo gusto magamit ang mga anak ninyo sa Panginoon? Amen po ba? Are you with me? Sino sa inyo Kristiyano mula nung bata? Mula nung bata, Kristiyano. Praise the Lord, nakakilala ka. Bakit? Tignan mo, ikaw ngayon, yung talento, yung ability mo na gagamit mo for the glory of God. So isipin mo na lang yung mga hindi nakakilala kay Lord. Ang tatalino. Ito nga, nakaka-burden. Kung sino yung mga miyembro ng alphabet community, katatalino, katatalentado, kagagaling. Naiintindihan nyo ba? Ginagamit yung kanilang kagalingan, katalinuhan. Wala silang hiya. Confident sila sa lahat ng field. Pero sila I pray for salvation upon them. My heart is broken for them. I pray na makakilala sila sa Panginoon. Diba? Kasi sayang ang tatalino, ang maabilidad sa negosyo, wala silang hiya. Pero hindi sila nakakilala kay Lord. Pero ang titindi ng talent nila. Kung ikaw may relative ka na ganoon, nanghihinayang ka, ito ang tali-talino nito, sana makakilala kay Lord. Maalala ko, when I was in Armenia, meron ako nakakilalang parang nagpakain sa amin, hinost kami. Tapos hanggang ngayon, kausap ko siya, nagsisend siya ng message sa akin. Sinend niya yung picture ng pamangkin niya, na unang pamangkin sa pamilya, lalaki, 40 plus years na, alphabet community. So sabi niya, please pray for him because he's lost and ganito. So alam mo yun, she shares the prayers. Praise God, may tita na nananalangin para sa kanya. Amen po ba? Huwag kang hihintong ipanalangin pag alam mo, lalo na yung mga taong kapamilya natin na nakakilala na kay Lord pero nasinsay, nawalay. Amen. Ibalik mo, Panginoon, sa pananampalataya. Lord, we cry out. Bring people in their lives na ibalik sila sa paglilingkod sa'yo. Are you with me? Someone must be bending their knees in prayer para sa mga mahal natin sa buhay. Do I hear an amen? Amen. Kung nung ikaw ay nalihis din o nawalay sa Panginoon, or hindi ka pa nakakilala, meron ka sigurong tito, tita, hindi mo lang alam, pero pinagpipray ka, kaya ka nandito ngayon. Amen po ba? Merong inordain si Lord, may hinipo si Lord na hindi makatulog in the middle of the night o wee hours, and then mananalangin para sa'yo, Lord, gamitin mo mightily itong aking pamangkin o aking anak. Are you with me? May mga taong inordain si Lord para ipanalangin ka kasi nga may pagkatawag si Lord sa buhay mo. Amen. Tuloy natin. How can I win my family in Christ? Paano ko mawiwin ang aking pamilya? Let's have some practical tips. So ganito po yon. Paano natin ma-win? I-break down natin in a simple instruction. Are you with me? Gawin natin to. Pray that God would change their hearts and open their eyes to the truth. So ipag-pray natin. So 1 Corinthians 4:4, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe
lest the light of the gospel of the glory of God, who is the image of God, should shine on them. Kasi hindi pa nila alam ang salita ni Lord dahil blinded sila ng mundong ito. Kaya hindi nila kilala ang Panginoon. Pero kapag ang light of the gospel ay nag-shine sa kanila, makakilala sila sa Panginoon. So, kailangan ikaw ang mag-share ng gospel para yung light ng gospel makita nila. Amen po ba? Kasi they're blinded. Kahit mali, akala nila tama. Kasi they're blinded. Bakit sabi mo, alam niya naman ang tama at mali, bakit hindi niya ginagawa? Hello, listen to me. Ang taong nadidiliman, hindi niya alam ang tama at mali. Amen po ba? Pero ikaw, nung nakilala mo ng Panginoon si Kristo, the light of the gospel shine on you, alam mo na, ay, mali pala yung ginagawa ko. Amen. Kaya iiwan mo yung relationship mo kay Satan. Break na kayo the moment you welcome Jesus in your life. Lord Jesus, I accept you as my Lord and Savior. Pag yun pinag-pray mo na, tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, ano nangyari? Nakipag-break ka na kay Satan. And there you will walk in the paths of righteousness. Makikita mo liwanag ng Panginoon. At malalaman mo, ay, dati ako yun. Dati ako ganon. Ngayon nare-realize mo yung pagkakamali ng iba, ang mundo at ang tama. Are you with me? Nakita mo na, naliwanagan ka na. Sabi mo sa katabi mo, naliwanagan ka na. Amen. Hallelujah. So yun ang ipag-pray natin. That God will open their eyes to the truth of the gospel. Kasi kahit na nagsalita ka na nagsalita, walang effect kasi they were blind. But when the gospel, amen, sabi, ay, para kang sirang plaka. Pero hindi ka give up kasi nga, alam mo na para yun ang ikabubuti nila. So, daanin mo muna sa prayer. Next, ang susunod. Ayan, ipag-pray mo na maliwanagan sila. Number 2, pray for them to experience the love of God and acknowledge their need of a Savior. Minsan na-overwhelm tayo sa love ni God. Alam mo, na-disgrasya ka. Tapos, kitang-kita mo, disgrasya pero ikaw na-save. Kumbaga lahat wrecked. Ikaw ang buhay. Ikaw ang, are you with me? Then you experience the love. Grabe, mahal na mahal ako ng Panginoon. And then you remember na, hala, mahal na mahal talaga ako ng Panginoon. And then you acknowledge, Lord, be my Lord of my life. Mula ngayon, the second life na to, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Minsan nabuborn again yung mga tao because of something that happened dramatically nangyari sa kanila, na-acknowledge nila na, grabe, mahal na mahal ako ni Lord, matapos na naging pasaway ako, pero niligtas pa din ako ng Panginoon. And then they experience the love of God. John 3:16, amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Marami kaming nami-minister sa hospital, and then we share the love of God. And then, bakit kayo nandito? Pinapakita namin yung t-shirt namin. Eto, God loved you. Kaya kami nandito, God loved you. Are you with me? So, pinapakita lang natin, pinapadama lang natin sa mga tao, mahal sila ng Panginoon. And then, bahala na si Lord, i-touch ang puso nila, ma-overwhelm sila, grabe pala ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Amen. Pray for wisdom as to how to best minister to them. Mag-pray tayo, paano natin i-minister ang mga mahal natin sa buhay. Amen. So pray. Kailangan nating alamin paano ko i-minister ang aking mahal sa buhay. James 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally or generously and without reproach, and it will be given to him. Kung, Lord, paano ang gagawin ko? Paano ko i-share ang gospel? Ask for wisdom from the Lord. Amen. Humingi ka ng wisdom. Paano ba, Lord? Sasabihin, Pastora, ang hirap talaga. Akala mo lang, Pastora, ikaw kasi Christian na kayong lahat na magkakapatid, magpapamilya. Pero ako lang mag-isa. Hello? Ask wisdom from the Lord. Amen. Mga care group, nandyan ang mga care group leaders ninyo para gabayan kayo paano mag-minister sa mga mahal sa buhay. Andyan pa ba kayo? May natututunan? Are you with me?
Number 4, we must be willing and bold in our actual sharing of the gospel. Proclaim the message of salvation through Jesus Christ to your family. Eto na. Kanina pray. Eto na. Aksyonan na. Amen. Una, dinaan mo muna sa prayers, bending your knees, pero aaksyonan mo din. You must be willing. Kahit na, sabi nga ni Esther, natatakot din si Esther para pumunta sa hari. Pero sabi niya, o sige, sabi niya, gagawin ko. If I die, I die. Hello? Kumbaga, gagawin ko na to. Kasi, minsan may mga fear tayo na natatakot tayong i-overcome ang fear natin. Paano pag sinigawan ako ng tatay ko? Yung tatay ko parang tigre. Sasabihin niya, pag malaman niyang born again ako, wala nang mana. O, diba? At i-disown na ako. Pero alam nyo, as you started to pray and then you know that gospel is the only solution sa problema ng pamilya, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay, you take the courage and share the gospel. It doesn't matter kung anong consequences. Alam mo, nasagot ka ng Panginoon. Amen. Kasi si Lord ang isinishare mo. Amen. Hallelujah. Diretso natin, yung verse natin. Sa verse pa rin natin. Romans 10:9-10. Number 4 pa din tayo. Yan. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, with the mouth confession is made unto salvation. So, i-share mo sa mga mahal mo sa buhay, patanggapin mo sila sa Panginoon. Kailangan kasi i-confess nila, aminin nila sa puso nila, tanggapin nila ang Panginoong Kristo sa puso nila. Pinapa-follow natin sila sa prayer, di ba? Pag hospital visitation, we preach the gospel at na-i-share na natin, and then pagka handa ka na ba na tanggapin ang Panginoong Kristo sa puso mo? Sige, sumunod ka sa maiksing panalangin. We lead them because they have to say it with their mouth, believe in their heart, na ang Panginoong Kristo ang kanilang tagapagligtas sa sitwasyon nila. Amen. Because with the heart, sabi niya, with the heart, one believes, but with the mouth, confession is made. Dapat i-proclaim nila. Kaya kahit na may mga mamamatay tayong mga mahal sa buhay at hindi pa nakakilala sa Panginoon, we go and share them the gospel. And then kahit na, kumbaga minsan nakakomatose na, pinipray pa natin sila. Bakit? Kahit last minute lang, tinatawag saved by the bell. Kasi bago man lang sila mahugutan ng hininga, naririnig pa nila, sinishare mo si Jesus, oh, lolo, makinig ka. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa puso mo. At nang makapiling mo siya, so isi-share mo. Minsan di na nga nakakapagbuka ng bibig niya, pero sa isip niya, sumunod ka, lolo ha, sumunod ka lola. Sa isip mo lang, kahit sa isip mo lang, kung hindi ka na makasalita. Panginoong Jesus, you just lead we will never know. Pero let's do it. Huwag nating hahayaan na ang mga mahal natin sa buhay mawala sa mundong ito na hindi nakakakilala sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Number 5, always be prepared to speak of your faith. Kahit nasaan ka. Si pastora naman, binigla naman ako. Magpipray ako sa... Hello, minsan, ikaw na, sister, ikaw na mag-pray. Ipag-pray mo na siya, i-share mo na yung gospel bracelet. Hala, kabang-kabado ka kasi si pastora lagi namang, pagkasama niyo si pastora, maraming magagandang, exciting na mangyayari. Kabigla-bigla dahil, ako, pastora ako. Yes, ikaw. Ganyan din ang pastor ko sa akin. Minsan pupunta kami sa mga patayan, sa lamayan, ano ba yan? Sorry naman. O edi, anong tawag dito, yung parang, kwentuhan, ganyan-ganyan. Pagka-quiet na lahat, it's time to preach the gospel. Ala, ilan kaming kasama ni pastor, maya-maya tatawagin, Jericho, mag-share ka na ng gospel. Kailangan, ready ka lagi. Sabi mo sa katabi mo, ready ka lagi. Paano biglang may gathering, may birthday, umaattend sa Christian yun halika mag-pray ka ng pagkain. Di ba? Magugulat ka na lang, lagi ka na lang makikita. At ikaw ang paglili din sa maraming gawain. Kung hindi ka ready,
di ba? Kailangan lagi kang ready. O sige po, bago po tayo mag-pray ng panalangin sa pagkain, may isi-share akong magandang news. O, i-share mo muna yung love ni Jesus. Pwede naman. Sa reunion, mga relatives ninyo, matatawag ka. O, lagi kang handa. Amen. Ang Kristiyano, laging handa. Alam nyo, kung wala kaming ministry na pag-reach out, hindi rin ako magiging expert. Hindi pa nga ako expert eh. Minsan nakakalimutan ko yung mga, alam mo yun, minsan nahihiya ka din. Pero alam nyo, constant practice makes perfect. Amen. So, paano ka gagaling pag-share kung hindi ka marunong? O hindi mo pinapractice, punta ka sa salamin, i-practice mo nang i-practice ang G-bracelet, i-practice mo nang i-practice ang pag-preach ng salvation at ng, are you with me? Para kapag ka ikaw humarap na sa mga tao, alam mo kung paano ang gagawin mo. And of course, you pray. Si Lord, hindi ka pababayaan. God will give you the utterance. I-equip ka niya. Amen. 1 Peter 3:15. But sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. Lagi tayong handa pero hindi tayo nakikidebate with meekness and fear. Kumbaga with all respect and meekness po, lalo na mga anak at ang sinesara matatanda, mas bata ka pa, hindi madali, pero gawin mo po yon, kapatid. Ready ka? And then, hindi tayo nakikidebate. Ulitin ko, sabi mo sa katabi mo, hindi debate. May mga kakilala kasi ako, bagong Kristiyano pa lang, binanatan na nila yung mga kaibigan at kakilala nila about idol worship. Pagkita niya sa bahay nila, ay, bakit kayo may santo? Tanggalin niyo yan, hindi yan maganda. Sabi kong gano'n, napaka-bold sa kasi bagong kakilala. So dapat, kumbaga, we just have to have the respect and meekness. Kung hindi naman sa'yo, wag mong pakialmanan. Kumbaga, let that person who owns those things, any items of idolatry, kahit mga kulto, let them surrender it before God. Hindi yung ikaw ang nangingialam. Hindi sa'yo yon. Okay? Amen po ba? So, always prepare yourself. Sabi mo sa katabi mo, prepare. There is no substitute for personally sharing the gospel. Alam nyo, minsan nakikita sa testimony ninyo, uy, si ano ba to? Bakit ang pogi-pogi na ngayon? Kasi postura ka na, gupit na ka na. Mukha na siyang pastor dati, yan? Sanggano, sabi. Kasi long hair, long beard, at alam mo yun, dahil umiinom, may mga bisyo-bisyo, nagsusugal. Pero the next time na makita, postura, guwapong-guwapo, amen. Ano nangyari sa'yo? Bakit iba na? Kasi nakita ko na yung buhay ko, ilang taon ko nang sinayang. Pero ngayon, kilala ko na ang tunay na paglilingkuran ko ang Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Share. Romans 10:17. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Nakukulitan na sila sa'yo. Sige lang po. Amen. Mag-play ka ng mga music sa bahay ninyo. Mabibless sila. Amen. Mag-post ka sa wall mo kasi may mga ibang relative and friends natin. Puro Marites. Tinitignan nila. Ay, asan na si Marites? Welcome to Bahrain pala. Welcome back. Bigla. Hindi, yung mga kapitbahay natin, mga kapamilya din natin, minsan minamarites, ano na nangyayari sa buhay nito. Puro ka word of God. Di ba, Sister Janet? Puro ka na post ng reels mo na verses sa Bible at di ba, nalalangitan na sila. Tapos nadadaan lagi sa wall nila ikaw. Puro verses sa Bible. Nabibless sila. Amen. Napapakinggan nila. Tama, may ganun palang verse sa Bible. Kasi hindi man sila nagbabasa ng Bible, pero ikaw napapanood nila. Araw-araw na lang feeds nila yung mo. Nakikita nila, nababago ang kanilang kaisipan. Ay, buti pa itong pinsan ko, positive lagi ang kanyang post. Nabibless sila. Are you with me? Amen. Amen.
Pag may mga classmates din ako, nadadaan ng wall nila sa akin, uy, ay Christian siya. Ito stalk ko. Oh, praise the Lord. Mamaya mag-amen siya sa post ko. Bakit kaya ito amen ng amen? So tinitingnan ko, ay praise the Lord, yung classmate ko na yun, nabago na siya. Amen, Christian na siya. Nagkakaintindihan tayo. Yung mga hindi mo sukat akalain. Yung mga ibang classmate ko, natutuwa sila, pastora ako. I made the biggest decision in my life to obey the Lord. Amen. Because I know this is the best investment of my life, maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Diretso po natin. Nagkakaintindihan tayo. May natututunan kayo. Kayo dyan sa online, may natututunan kayo. Hallelujah. We must also live godly Christian lives in front of our family members so they can see the change God has made in us. Ito yon sinabi ko na kanina. Kailangan makita sa'yo. Tignan mo nga yung katabi mo, kailangan makita sa'yo. Kailangan makita sa'yo. Godly Christian life. Kung noon, palamura ka, puro bawat salita mo sa isang sentence mo, mas marami yung namura mo kaysa yung tamang word. Hindi ka na ganun ngayon. Hallelujah! Praise the Lord. Yung mga expression mo, minsan nagugulat ka. Pagka nagulat ka kung ano-ano na nasabi mo, mga pangit na salita, huy, gulatin natin siya. Makikita mo, iba sasabihin niya. Eh sa tuwing ginugulat ka, mali-mali. Ay, in Jesus' name, nagaganon ka na dati kung ano-ano tinatawag mo. Pero maya-maya, gagaling yon. Kasi yung mali-mali na yun, gumagaling yon. Amen. Pero I want you to know, ang daming transformation. Sino binago ng Panginoon? Taas ang kamay. Binago ng Panginoon. Hallelujah! Woo! Amen! Siya ang babago sa'yo. Ako hindi ko kayo kayang baguhin, but I can preach. I can share the Word of God and may the Word do kung ano yung dapat niyang gawin sa puso mo. Amen. Sino binago ni Lord mula nung nakakilala siya sa Panginoon? Dito ka nakakilala sino dito nakakilala sa Bahrain? Sa JCSGO, miyembro ng JCSGO. Amen. Hallelujah. This church, as it exists, praise the Lord, may buhay na nababago. Amen. And I thank God. Hallelujah. Eto, tabi-tabi po. Kung kayo may problema sa inyong asawa, kung may problema ang sitwasyon, pepreno lang ako, no? Pero sabing ganun dito, sa maayos na pamilya na, dapat ganito yon. Pag ikaw ang babae, una ka nakakilala sa Panginoon, di syempre, away kayong mag-asawa. Wives, likewise, be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they without a word may be won by the conduct of their wives when they observe your chaste conduct accompanied by fear. Iba na kapag ikaw sinasalubong mo yung galit ng yung asawa bilang wife, talaga naman nagkakaroon ng away-away, malaking away. Pero nung nakakilala ka kay Lord, natutunan mong hindi sabayan ng asawa mo sa galit. Pagpe-pray mo lang siya, hello, and then makikita mo, obserbahan, mawiwin mo siya. Without a word, sabi, mawiwin mo siya. Sabi niya, iba na tong misis ko dati, minumura niya ako nang hindi ko makain, pero ngayon, hello, iba na. Hello, pinapakain ka niya, kumbaga sa yung galit mo, humuhupa pag dumadating ka na, kahit galit na galit ka na, kasi may misis ka na binago ng Panginoon. So that would make a turnaround sa buhay ng mga mag-asawa. Amen. Sa mga may issue naman sila sa asawa nila, that's another story, pero hindi natin gina-justify, but God, be God in relationship sa family, pero ang tunay na healthy relationship, mga wives na nakakilala sa Panginoon, gamitin ninyo ang pagiging Kristiyano ninyo para ma-win ninyo ang husband ninyo by being submissive, pero hindi ka sasubmit pag sinabing, wag ka nang mag-born again, wag ka nang umattend. Sabing ganun. Pananampalataya ko po ito sa Panginoon. Alam mo yun, you will discuss it in a nice way, i-explain mo para maganda ang usapan. Amen po ba? Pero household salvation, hindi tayo hihinto hanggat ang pamilya natin makakilala sa Panginoon. Amen. Tapos na po ako.
Amen. Are you there? Tumayo tayong lahat sa presensya ng Panginoon. Alalahanin natin yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. This is the best time para hindi tayo tutulog-tulog. Watchman anointing ang ating pong battle cry. Amen. At hindi na natin nasigaw ng 2 linggo, 3 linggo. Sabing ganun sa conclusion ko po, the best we can do is to pray for them. Mga mahal natin sa buhay, as you close your eyes, ma-imagine mo yung mga mahal mo sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Spend time to pray for them. Amen. Then witness to them. Yun yung mag-start ka na, mag-share ng gospel and live the Christian life in front of them. Dapat makita sa buhay mo yung dati mong ginagawa. Pag inaya ka sa inuman, di ka na iinom. Pag inaya ka sa sugalan, di ka na magsusugal. Kapag ka inaya ka sa mga makamundong gawain, sasabihin mo lang na binago na ako ni Kristo. Dati akong ganyan, pero ako ay binago na ng Panginoon. And I will use my life for the glory of God. Amen. And alam nyo, gawin lang natin yung part natin. Sabi sa 1 Corinthians 3 verse 6, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Minsan, ikaw yung nagtanim. Maaaring hindi siya nakakilala nung ikaw nagtanim ng salita ni Lord. Pero may ibang dumating sa buhay nila. Nakakilala sila sa Panginoon. Pero nagtanim ka ng seed at sabi, ito pala yung sinasabi nung anak ko sa akin noon pa. Maire-relate na nila. Ito pala yung sinasabi nung misis ko noon pa. So kumpare dumating at minister ang iyong husband, ang nakakilala yung husband mo through kumpare, pero ikaw yung tanim ng panalangin, nagsishare ng word of God at hindi ka pinapakinggan. I want you to know, gagamitin tayo sa iba't ibang kaparaanan ng Panginoon, but we do our part and God will give the increase. God will touch the heart of our loved ones, but we will not give up on them. We will not give up on them. Hallelujah, hallelujah. Sige po, sa oras na to, alam ko may nangyari sa puso nyo. Alam ko nakita nyo yung urgency para i-share ang gospel sa mga mahal nyo sa buhay. Let us just remember our loved ones. Yung mga mahal natin sa buhay. Minsan ang tingin lang sa atin puro pahingi ng finances, puro provide lang materially and financially. Pero alam nyo, ang kaya natin i-provide yung spiritual na pangangailangan nila. Kung zero sila financially, zero pa sila sa spiritual nila, we might not give. Wala tayong kaparaanan o paraan para mabigay yung financial na needs nila, but we can give their spiritual need. Because this is what we have right now. We share Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We speak Jesus in our families. We speak Jesus in our families. Hallelujah. Oh, rabasika tarabashandara yarabakaya. Oh, rabasika tarabashandarire. Hallelujah. Thank you, Jesus. Banggitin natin mga pangalan ng ating mga mahal sa buhay. Kahit sa bibig lang na, hindi natin kailangan iparinig sa katabi natin. Kanya-kanya tayo. This is our moment with God. Let us remember yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa kilala ang Panginoon. Mga anak na napariwara. Nais ninyo sila makapanumbalik sa Panginoon. Just mention their name and cry out to God, Lord, I pray in Jesus' name. Have your way, Lord. Have your way, Lord, sa aking mga mahal sa buhay, oh God. Lord, I pray na yung, Lord God, yung nararamdaman kong, Lord God, kagalakan, nakapiling ka, yung nararamdaman ko, Panginoon, na freedom, Lord God, worshiping you, Lord God, maranasan din ng mga mahal ko sa buhay, Panginoon. Lord, in Jesus' mighty name, Lord, dalangin ko po ang household, Lord God, namin ay makakilala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Declare salvation sa pamilya po natin. Hallelujah. Lalo na yung mga magulang na malayo kayo sa inyong mga anak. At nandun natatakot kayo na baka sila ay mapariwara. Speak the word of God over their lives. At sa tuwing kayo'y nag-video chat, lagi niyong i-reiterate sa kanila ang pag-ibig ng Diyos sa kanila, ang importansya ng pagbabasa ng Bible, ang importansya ng pakikinig sa salita ng Diyos. Hallelujah.
Hallelujah. Lord, we cry out before you, Lord. Every family represented here, Panginoon. Mag-raise up ka, Panginoon, O God. Lord, ng first fruit sa bawat family, Panginoon, para sila na unang nakakilala sa iyo, Lord God, will have the boldness, Panginoon, para, Lord, alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay, na, Lord God, ang anumang tanikala ng kaaway ay malagot sa buhay at sa pamilya, Panginoon. Lord, we declare, oh Lord God, even the generational curses sa pamilya, Lord God, ay aming winawasak, Lord God, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord God, anuman, Panginoon, oh God, ang humahawak, Panginoon, Lord God, sa generation po namin at mula sa kaninununuan hanggang sa amin, Lord, na umaapekto, Panginoon, sa amin right now, Lord God, we take a stand to break every generational curses. We break even yung mga sakit at karamdaman ay aming winawasak sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, wala kang karapatan sa aming pamilya, sa aming mga angkan. In Jesus' name, the blood of Jesus redeem us. The blood of Jesus redeem our families. The blood of Jesus. Hallelujah. Lord, ang i-cover mo sa amin, Panginoon, sa buong pamilya namin. Lord, we thank you, Lord God. We worship you, Jesus. Salamat, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, Lord, to impact our families, to impact, Lord God, ang aming community, to impact this place that we are in right now, Bahrain. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, because you have given us the power, O Lord God, to proclaim the gospel, Lord. Hindi namin sasayangin ito, Lord God, yung binigay mo sa amin, Panginoon. Lord, we worship and adore you. We give you all the glory, the praises, and adoration, O God. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y makakaupo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Amen.